when it comes to doctrine, sayod ka nga intact nga itong doktrina, biblical and dispensational ang itong doktrina. We have sound doctrine na itong gina-practice sa itong kinabuhi. But for our online viewers, pinaka-importante, greatest dangers in modern Christianity, pero ang pinaka-danger sa mga tao nga dili Kristohanon, sayang ang tao mamatay madtuin ka sa impyerno. Mo pinaka-danger sa unsaved. I'm talking about sa mga dangers sa mga saved people, sa mga luwas na tao. But para sa mga taong dili luwas, ang pinaka-danger sa ilang kinabuhi mao ang pag-adto sa impyerno sa diyang maabot kanila o diya kanila ang itawag kamatayon. Pero makalingkawan sila sa mga pinaka-danger nga kalayo sa impyerno. Kung sila, kung ining kabuntagon, especially sa atong online viewers, na nadungga nila ang maayong balita, nasabta nila ang maayong balita, pagtuuhan nila ang maayong balita na si Kristo may ula sa iyang dugo, namatay, gilubong ug nabanhaw siya. O mo siya ang pamaagi sa kaluwasan ng ilang kalag dili naman to sa impyerno. Paminawa ang mensahe sa maayong balita, sabta ang mensahe sa maayong balita, tuuhi ang mensahe sa maayong balita. Pag pinaagi ang maayong balita, mo na'y maghatag o kaluwasan sa inyong kalag. It is a one-man rule. Second Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Kung basahon din sa inyong mata. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful and unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Ginoo magapanalangin sa iyang pulong. 7 greatest dangers in modern Christianity. Una itong pagtagad ining kabuntagon. So, 2 Timothy was written in a time when the church was facing pressure from both outside persecution and inside corruption. So, muna ang realidad sa pagsulat ni Apostol Pablo ni the church, at makita siya that the church has been attacked, facing pressure from both outside persecution and inside corruption. So outside, both outside and inside, doon ay problema. Paul warned that the last days would not only be marked by open unbelief, but a form of religion that keeps the appearance of godliness while losing its power. One of the greatest dangers in modern Christianity is not always persecution from the world, but deterioration from within. So, sa problema sa simbahan, dili ning gituwag og persecution from the world or from the outside, but deterioration from within. No? Ang pagkadugta ba diya sa sulod, mga pagkadugta mo pasabot, wala na. The sound doctrine nga itong gitawag sa Biblia, wala na, dili na mao ang standard sa practice sulod sa simbahan. The enemy often works not only through attack but also through drift
So ang kaaway, ang yawa, di lang natin siya makita sa mga pag-atake, pero ang demonyo naningkamot siya nga when we say drift, pasabot kang drifting away, mo biya ka, mo talikod ka, mo detour ka sa imong sa imong mga pagtulunan, pagbiya sa pagtulunan. So let us explicitly discuss the 7 greatest dangers in modern Christianity today. This is what happens sa mga gitawag kasimbahanan in modern Christianity. Muna siyang tagaag pagtagad. Kay sa kuning kasulti dili ni siya normal, no? It's abnormal. It's apostasy when it comes to biblical term. So to discuss kining pito ka mga delikado dagko nga mga delikadong mga butang diri sa gitawag na modern Christianity today. Ako ning i-discuss sa tumilabay nga Sunday ang duha bas kang sagutan karon. Number 1, false doctrine. Mo siya ang top na tumakita. False doctrine. Isa sa pinaka delikadong butang na tumakita in modern Christianity today, kining gitawag false doctrine. In 1 Timothy 4:1, makita nimo din the Bible says, "Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits," or giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So, naigisulti diyang doctrines of devils. When the Bible says doctrines of devils, morning mga false doctrine nga itong makita sa itong panahon karon. Ano very dangerous nga naman. Doctrines of devils, dili na siya ordinaryo. So na mga doktrina ang demonyo. Kung imong tanang basahon diya verse 2, verse 3, na diya na mga pipila na mention diya ng mga doctrines of devils. And some denominations na mo'y practice karon. Sama na, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Verse 3, forbidding to marry. O di ba na yung mga simbahan nag-practice ani? And commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. These are mga pipila ka mga examples nga doktrina sa demonyo. Practice na sa doktrina sa demonyo. Doktrina sa demonyo, di ba na may giingon sa Old Testament nga mga pagkaon nga ginadili? Yes, in Old Testament na mga pagkaon, especially sa mga Jewish people, na mga pagkaon nga forbidden, no? Ang mga Jewish people ginadumilian sa pagkaon. Naay doktrina na sa Biblia, yes, Ginoo na. But in the dispensation of grace, church age period, there is no prohibition or there is no such thing as the command sa Ginoo nga we should abstain from it. Wala na sa dispensation of the grace of God. Dispensation of the law, yes, na. That is why we should not mix law and grace because dili sila pwedeng mag-uban. But because of this denomination failure to
rightly divide the scripture, the word of truth, mao nang napunta sila niya nga klase sa practice. Forbidding to marry. Na-denomination na nag-forbid sa mga, especially sa mga leader sa simbahan nga magminyo. Leader sa simbahan pero dili minyo. Pero sa mga doktrina nga tumakita atong bantayanan. Klaro man ang sulti sa Biblia, 2 Timothy, tanaas at 1 Timothy chapter 3. Na may mando ang Ginoo, especially sa leader sa simbahan. 1 Timothy chapter 3, resulta si Ginoo diya. Verse number 1, this is a true saying, if any man desire the office of a bishop, he desired a good work. So it's about pastorate. Walang requirements for an ideal pastor or a bishop. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Una, aman lagi. Ang usa ka bishop o usa ka pastor o usa ka leader sa simbahan, dapat minyo dunay asawa. Ay, doktrina din nga, forbidding to marry. Kinsa man namin din namin siya nga forbid sila mga leader sa pagminyo. Ngayon sa Biblia, ang pastor, ang leader sa simbahan, minyo na asawa. Isa may itong tuuhan na ang Biblia o ang sa denomination nga nagtudloan na. According sa Biblia, na doctrines of devil. Muna ito makita sa itong gibasa. False doctrine is dangerous because it corrupts truth at the source. Once truth is altered, everything built upon it is weakened. Satan's first strategy in the garden was to question the Word of God, the very foundation of true Christianity. Na unsa may itong pinaka-foundation sa itong pagkakristohanon? It's the Word of God. Pero sa gihimo sa yawa, he questioned the Word of God. Ang mao na gani ang especially ang doktrina sa scriptures, ang doktrina sa Biblia, the doctrine of scriptures, the doctrine of the Bible, mao na gani atakihon sa yawa, mao na gani atakihon sa simbahan, the very foundation of our faith. Di wala na. Goodbye rice na tadiya. Muna kung ang simbahan di na gani mo baro nga dunay isa ka Biblia nga perfect, inspired, pure. Tapos na ang simbahan, regardless unsa na siya ka magnificent in the sight of men. Murag halangdon kayo, bantugan kayo sa pananaw sa tao, pero once mubiya na gani na sila sa tinud-anay nga Biblia, preserved, pure, inspired Word of God, tapos na ng simbahan na. Mura na siya og sa kakahoy nga pinturado, pero sa sulod wala ang gikaon nag-anay. Gianay na sa sulod. Why? The very foundation of their faith wala na, altered. Murang importante kay ang doktrina sa itong kinabuhi. False doctrine distorts the character of God. Ang mini nga doktrina o ang mini nga Biblia, which kung yung tag-Biblia, ang doktrina to gikan sa Biblia, once imong Biblia perverted na gaya na nga mo'y pinaka-foundation sa tuang doktrina, distorted na ang karakter sa Ginoo diya. Remember ka mga false perverted ng mga Bible? Ang hitabo si Kristo bakakon. Si Kristo makasasala. Nga naman, sa anang mga Biblia ha? Si Kristo, nahimong anak ni Joseph. Kano sa aman si Kristo nahimong anak ni Joseph? Si Kristo nahimong bakakon. Worse than that, si Kristo nahimong Lucifer. Kanya imagine, anak?
Nga na nga Biblia, o ya, mo tuog ya punta ng mga Biblia, na iyalas Ginoo. Si Kristo bakakon, si Kristo anak ni Joseph, si Kristo nahimong Lucifer sa mong mga Biblia. Then still, ang tao mutuo na ng mga Biblia nga, oh, this is the new Bible, this is the best Bible. Oh, can you imagine, anak? Kaya kita nagbarog sa King James Bible only, ingnon nito nga mga kulto man sila. False doctrine distorts the character of God. False doctrine devitalizes confidence in Scripture. That means weakens the confidence or weakens confidence in Scripture. Pag false doctrine na, ang imong gitun-an din hadi, ang imong confidence, imong pagsalig sa Scriptures, wala na, weak. Naging weaken ang imong confidence sa Word of God. Ano naman na tungkol sa false doctrine? At hindi katuhuan din ng Biblia di ay, saan tunan din hindi ay? Nga naman, pating dagana, lahi ang gisulti sa mga matag Biblia. Dili tungkol kay Biblia ng ato makita diha, parehas sa tanan, no. False doctrine deceives sincere believers. Daghang mga Kristohanon nga sincero unta kayo. But because of false doctrine, because of false Bibles na gigamit sa ilang mga kasimbahan, which is the foundation of their doctrine, wala na, nailad na ang mga daghang kayong mga membro simbahan. Ato simbahan, daladala Biblia in IB, dadala Biblia in TGB, dadala Biblia ESB. See? May mga taong deceive. Sincero unta. Mato simbahan ko. But because of false doctrine nga ito makita, ang mga sincero nga mga believers na deceive. O nga nung na-deceive man, ay di tapulan ang pagmutuon. Masa magunanad taning, ang yung pastor yung tuuhan ha, hindi yung pastor yung tsundon. Kana bitong klaseng nga klase sa batasan na sa kulto. Nakoy kwandre, nakoy gi-download ring picture. Although sa politics na siya, pero pangit ukuan, pangit na kuha na sa akong cellphone. Na sila 10 commandments. Bala, kuha nang nagsulat ni kining attorney, abogado. Actually, political affiliation ang gisikutan din eh. Pero ang iyang content para sa mga kulto ng mga tao. Napay katapusan dito nga, read your Bible and pray. Gyapil pang read your Bible and pray. So ang gipangiyon nito, wala mo ilang paminawon ha. Muna gitawag og utok sa mga kulto nga tao. Naara ka sa imong ikot chamber ba? Mura kag naas langob nagpuyo ang imong madunggan, ikaw ra gipirmi. Dili ingon ana, paminaw mo sa uban, tan-awan ninyo, sutaan niyo ang doktrina sa uban, susihan niyo, ikumpara niyo sa Biblia. Muna dapat na itudlo sa mga tao. The standard is the Bible. Now, kung makadungog kag tao di nagwali karon kanang iyang giwali, itandi nimo sa pulong sa Ginoo. Di kami nga niya, ako rin paminawa ha, paminaw mo sa kuha ha, ay ano, paminaw sa ban. No. Paminawa ang akong gisulti, paminawa ang gisulti sa uban, itandi ang ilang gisulti, itandi ang akong gisulti, diri sa pulong sa Dios, kung nagtukma ba o wala. Pero sa mga kulto nga grupo, maunay ilang indoctrination. Ako ragi paminawa ha.
Kami ra gyud ang paminaw ninyo ha. Yang imong resulta da echo chamber gikataman. Kung sa isulti sa imong grupo, mora gito na imong madunggan. Nga makadungog ka sa uban, at di na kumutuon nimo kay mo magisulti sa among grupo. Saan ang klase sa ingon si Kristo sa iyang mga katauhan, magbantay kamo sa level of the Pharisees. Pero wa siya na ingon nga ayaw magpaminaw. Siya magbantay kamo. So na pagbantay kung di mo siya paminaw sa gisulti, tandi nimo sa Biblia kung tinuod lang dili. Kumita na si John the Beloved, try every spirits whether they are of God or dili sila ila sa Dios. Sabot ba sabot? Dili na siya echo chamber. Ngayon mo lang echo chamber. Kung naman tayo echo chamber, the Word of God, mo na echo chamber na to, the Word of God. So, those people nga nagtudlo kung pulong sa Ginoo, aminaw ka din ha, ang ilang gitudlo, tanaw ni mo, insakto kaya na sa pulong sa Ginoo? Mo ba na gitudlo sa pulong sa Ginoo? Just like these people, billion believers, now sa Acts chapter 17, verse number 11. It says, these were more noble than those in Thessalonica, the Bereans, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. Anak man dapat naka-ready ka maminaw, pero dili tamang dia. You have to search the scriptures, itandi nimo whether iyon dia, whether those things were so. Kung katubang mga butangang imo nadunggan, tinuod, dili kay sincero, magtotoo ka, sincero kay ka. Pero di ka kabalo mo tandi sa unsay gisulti sa Biblia, unsay gisulti sa Biblia, unsay dili gisulti, wala gisulti sa Biblia. Makadungog lang gani nga dispensationalism, iya mga sayawa. Ang kanyo imagine na mga video na sa YouTube, doctrines from the devil daw. Dispensationalism is doctrine from the devil. Kanya imagine na asa mga kitaan ito sa Biblia nga ang dispensationalism, doktrina sa sayawa. Nagisulti sa Biblia dito, doktrina sa sayawa, forbidding to marry, abstaining meat from meats. Mga mga doktrina sa sayawa. Pero dispensationalism, doctrine from the devil, inyo na lang gidaot ng dispensationalism or dispensation. It is because dili nyo na ma-debunk. Di mo din mumutuo nga na dispensation is a real doctrine, is a biblical doctrine. Nga naman, di man na nyo mabasa sa inyong Biblia. Pero kami as King James only o Bible believing, King James Bible only ang amo ang faith. We believe that because that word is in the King James Bible 4 times pamagaya na gibalik-balik ni Apostle Paul, dispensation. Yung doktrina sa yawa. Sabi ng klasiha man. Last, false doctrine destroys his soul in hell. Ang kanya-imagine na. Ang false doctrine di ay maka-destroy sa kalag sa tao this impyerno. Ano naman? Anong false doctrine maka-destroy sa kalag sa tao sa impyerno? For example, the doctrine of salvation, the doctrine of the blood of Christ, the doctrine of the scriptures. Kung dili tama ang imong gisulti din ha, di naman ito ang tawag langit, anak. The doctrine of salvation. Salvation is based sa gihimo ni Kristo dito sa cross sa Calvario, which is the gospel now. At makita na.
giula niya yung dugo, namatay, gilubong, nabanhaw si Kristo Jesus. Muna ang gospel. If that is not the gospel, mo igiwalay ni mo, unsaan pag-ato sa tao sa langit? Unsaan niya pagkasiguro niyang kanagmuato sa langit kung dili ni mao nga gospel ang iyang nadunggan, iyang nasabtan o iyang gituhan. Muna ang doktrina sa kaluwasan, importante kayo. Ngayon ba na pastor nag-post sa Facebook, dili daw importante ang doktrina. Kan imagine na, dili importante ang doktrina. Ang kaluwasan daw ang importante. Wala kay balo nga ang kaluwasan, doktrina na. Doktrina sa kaluwasan, doctrine of salvation, mga pinaka-basic sa Kristohanon. Nga di kami mingon ka nga ang doktrina dili importante nga kanang kaluwasan doktrina na siya. Every denomination na ay doktrina sa ilang kaluwasan. For example, SDA na sila ilang doktrina sa kaluwasan. Ang sa doktrina sa ilang kaluwasan, faith and works. Ano man, po sila pagtuo. Nagwali sila pagtuo. Pero kinanglan ang works. Ano man, hindi ka mag-maintain sa napulo kasugo, di man ka maluwas. So that is the doctrine of their salvation. Mga born again nga uban. Faith plus works gyapon. Kano yan ba dyan? Puro sila faith in works. Kung sa ilang works, bautismo. Na kay pagtuo, di ka magbautismo, di kompleto. The Roman Catholic Church sa isulti nila, faith in works gyapon. Na kay pagtuo, di masunod ka sa 7 sacraments. So each denomination na ay doktrina, may tungkol sa kaluwasan, na sila ay certain doctrine when it comes to salvation. Pero ang atong ipangita din biblical nga doctrine of salvation. Kanang gisulti sa Biblia nga klase sa kaluwasan, muna atong ipangita. Ay kada denomination na may pamagis kaluwasan. Pero kita nituot nga ang kaluwasan, dili sa atong binuhatan nga na mahimo. Ang kaluwasan nga atong nabatunan, si Kristo ang nihimo dito sa cross sa Kalbaryo. Mumuta ng doon tayo gitawag, faith alone, by grace alone, in Christ alone, through His blood alone. Muna kung ang doktrina sa denomination false na gani ay ang kalag sa taong naminaw dia destroy, ma-destroy dito sa impyerno. A local church may be busy, active, and respected, yet if it departs from truth, it is already in danger. A local church may have full of recruits but not be redeemed. Pwede ang usa ka simbahan, ang usa ka local church, patindigan ng ma-recruit nga, pwede nga himong membro sa local church, pero dili redeem, dili luwas, wa maluwas nga naman. False doctrine, false gospel ang nadunggan. Dili mao nga gospel nga ilang nadunggan. Dili mao nga gospel, dili mao nga kaluwasan, dili mao nga kaluwasan nga gipasikat sa Biblia ang ilang nadunggan, ilang nasabtan, ug ilang gituhan. Kita ang ato ang doktrina sa kaluwasan mao na siya, simple lang kayo. Si Kristo ang nahimo sa kaluwasan, giula na niya ang dugo, namatay, gilubong, nabanhaw na siya. Imo nang nadunggan, imo nang nasabtan, imo nang gituhan, mauna ang kaluwasan. Wala na'y dagdag diya. Wala na'y uban pang mga ritual nga imong paghimuon sa imong kinabuhi. So unang pinakadelikadong butang sa ato makita sa itong modern Christianity, false doctrine. Rampant na siya sa modern Christianity nowadays. Number 2, fading devotion. Kana bang nagkuspaw? Fading. Fading devotion. Mga itong sigutan tumilabay, come back to the first love. Revelation chapter 2, muna itong gisigutan tumilabay,
Iningon ang Ginoo dito, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Muna isulti sa Biblia. Orthodoxy without affection becomes a cold religion. A believer may still attend church, still sing hymns, and still maintain routine activities, yet the heart can quietly drift. Pwede ang usa ka magtotoo, nag-attend yapon sa simbahan, sa panimbahon, padayon sa pag-awit sa mga hymnals, hymn songs, and then still nag-maintain sa iyang routine niya activity sa iyang Christian life. Yet, ang kasing-kasing, the heart can quietly drift. Ang expected sa tao, pag ang bata na tao, expected sa ginikanan nga, motubo ang bata. Dili, magpabilin nga, bata, may mo siyang bansot. So, desire sa Ginoo sa itong kinabuhi, once naluwas ta, mutubo ta diha, tubo ta sa kaybalo, mutubo ta diha kang Kristo Jesus. Asam ta dapat mutubo? Ay, sulti rin niyo. 2 Peter. 2 Peter chapter 3 verse number 18. Manang, so, gumanyan gusto sa Ginoo, but grow in grace. So, sa dapat mutubo, desgrasya. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory, both now and forever. Amen. So, muna ito makita din ha, we should grow. Mga ibisara sa Ginoo sa kinabuhi. When we become a child of God, born again, babe in Christ, manang diri sa 2 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. About this 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. So di ta madrift pasabot mapugnan, pero ang salay makapugong nato sa itong pagtubo kani mga false doctrine, mga dangers itong kinabuhi, kini atong devotion, fading devotion sa itong kinabuhi. Kung ang atong gugma das Ginoong wala na, mo usahay mo na yung maka pugong, mo na yung mahimong barrier, hindran sa tuang pagtubo. Love for Christ can be replaced by habit. Prayer can become formal instead of fervent. Then service can continue while passion fades. Now remember this, when devotion fades, duty remains, but delight disappears. So ibig pasabot nga na, sa dako nga atong devotion, di as Ginoo, nagakawagtang na, nagpabilin pagyapon ng atong buluhaton, atong duty nagpabilin, duty remains. But delight disappears. Ang kaning kalipay na to ba? Ang kalipay sa pagpangalagad mo na mawala. Sa muna itong bantayanan, ato nang gisgutan, di natin ito magdugay diya because muna itong gisgutan, itong milabay ng Sunday, milabay ng Sunday, ato nang gisgutan about our first love, about fading devotion. So di tayo magdugay diya. Number 3, itong pagdagat, nga mga sa mga danger sa ito in modern Christianity is tini forsaking discipleship. Forsaken discipleship. Now what happens sa atong lineage sa mga Baptist people, nangyayani ang dagan sa mga Baptist na kasimbahanan karon. Why so many Baptist nowadays, ang kaluwasan sa ilahang ang doktrina sa ilang kaluwasan naging works based, ang ilang gospel ba, ang gospel nga ilang gituhan works based
gospel. It is because although naay discipleship na ito makita, pero ang insaktong katudluanan diha man sila na daot sa mga false na doktrina. Dugay ko sa kasimbahan nga minutag grabe when it comes to discipleship, grabe ka enthusiastic, grabe ang zeal, pero sa danga akong gitan-aw karon ang katong programa sa discipleship, ang mga lesson dito false doctrine mga ipait kayo, pero nindot ta to nga dasi ka sa discipleship pero sakto nga doktrina imuhang tudlo na dili ko maayo wa ko'y gitawag aning wa ko'y gift sa gitawag discipleship. Kining discipleship, it takes a lot of efforts, money. So anong gitawag discipleship, mugasto ka sa imo magkuha disciple, mugasto kayo imo nang dalaon sa katao nga matrain pati ka lisod ning parte. Salamat ta karon nga social media is available. Our teaching pwede na itong mabutang sa YouTube, dili na siya mawala. So kung dunay tao nga mukatpon, dunay tao nga musunod, mo tuon sa atong ginatudlo, at least ilan ang mabalik-balikan. So di na mo gasto sa balik-balik sa itong gasto, balik-balikan tanong na pwede na lang matanaw ang atong mga teaching diha sa social media. Mga nindot kayo nga itong makita sa atong panahon karon. So less ang ato ang gituwag o gasto sa atong discipleship. So at least na mga tao nga itong nakita nga they are now serving, they are now even preaching sa gituwag o kining gospel tungod kay may nga isa ta sa gigamit sa Ginoo para makakaplag sila sa saktong dalan, sa saktong pagtulunan ng doktrina, saktong doktrina. So muna atong pasalamatan nga bisan ingon ana o ingon aning sitwasyon natay sumusunod even sa social media nga makita nga now nagpagamit po sa Ginoo para sa pagwali sa maayong balita. Modern Christianity often wants the blessing of Christ without the burden following Him. Saan is problema sa mga Kristohanon? Gusto ang mga Kristohanon og blessings, no? Gusto tag blessings, pero dili ta gusto burden sa pagsunod diya kang Kristo Jesus. Burden man gitinuod ang pagsunod diya kang Kristo Jesus. Tanawan ni ang gituwag og the cost of discipleship. Tanawa diya sa Luke chapter 9 verse number 23. Dili basta-basta abi lang nato sayon mo sunod diya kang Kristo Jesus. It's hard. Sa dili mo ni ang cost sa discipleship. Luke chapter 9 verse number 23. It says, and he said unto them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Can you imagine na? Discipleship, dili basta-basta. Costly. Napag-exalted din kung doon na yung sa katao nga dili niya kayang mobiya sa iyang inahan, amahan, igsuon, babae, igsung lalaki, asawa, anak, siya, dili siya angayan, tako, di siya tako, is that worthy of me? Can you imagine na ang cost sa discipleship? Discipleship means denial of self, daily surrender, and faithful obedience. Hindi basta-basta.
Christ calls us to follow, not merely admire. Discipleship demands surrender, not convenience. Growth requires discipline, not casual interest. A church full of converts but empty of disciples is spiritually weak. Hindi siya basta-basta. Yan naman, anong importante ang discipleship? Kung walay tao nga mo padayon sa pagtudlo niining atong gitudlo karon, pasalamat ang kining katudloan ang dili ni mawala sa social media, o di na siguro ni musikat ning YouTube, di ni musikat ning Facebook, lahi na pod. Siguro mabihay na po din atong mga podcast, atong online ministry. But samtang buhi pa ta, kung naamay mga bag-ong nga mga platform nga atong makita din nga pwede na itong ika-upload ang atong mga teaching, so we will do it nga naman para dili mawala sa circulation ang ato ang mga katuluanan. Kaya muna siya importante kayo nga magpabilin nga matudlo ang unsay kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Now, I don't know what happens sa mga dispensationalist sa unang panahon, pero matawag itong napabayaan ang mga importansya sa pagtudlo. Dinhi lang sa Pilipinas, pila lang ka buok ang nagtudlo or mga dispensationalist ng mga preacher din sa gituwag tibuok Pilipinas. Pila lang. Pero kagamay. Mga importante kayo nga kini nga teaching magpabili ni siya, pabutang ato sa internet, pabutang ato sa gituwag og mga sa platform sa gituwag og sa social media para magpabilin siya nga naay access ang mga tao nga makatuon unsa gyud ang tinudanay nga dispensation. Kay daghang mga tao nagdaot ini, idaot nila ang dispensation. They were, kung imong tan-awon, mura ba sila lampinig napuhag or nahinga nga, ang sa man doktrinahan eh. Ano man na? Kay kining dispensation, maunta ni siya ang kining dispensationalism, maunta ni siya ang maghatag og enlightenment sa tao para masabtan ang in the entirety of the Bible. Ang tibuok ka Biblia, masabtan nimo giun sa pagdeal sa Ginoo. Tingnan na may noon, kanang dispensationalism, ditoy na sa yawa, kanya imagine na. Muna importante ng discipleship, ato ni siyang ipahibalo. Magpasalamat ko na sa mga dispensationalist karon nga hatag o panahon ang ilang mga teaching ipangbutang na po sa social media. Yung anak ka importante para ang tao dunay access sa kamatuoran o kung saon pagtuon sa Biblia. Mura may isulti sa Biblia. Kung gusto kang magtuon sa Bible, you have to rightly divide the word of truth. Muna isulti sa Biblia. Rightly dividing the word of truth. Pag dili gina na i-apply sa mga taong nagpakaroon niya magtutudlo kung sa Ginoo, wala na, paltos, pakyas ang tanan, kawang lang ang tanan. So maning sa mga pamagi sa discipleship, atong mga teaching atong ibutang diha sa social media platform. Uban gani na sila ilang mga website mismo nga atong makita para atong makitaan ang kamatuoran. Now, dili kami yung karoon nga behind ang dispensationalism. No, mo-search ka sa Google, mo-search ka sa napita diha, idalon ka sa mga website nga natudlo sa gito dispensationalism. Muna nga na ka-importante. Number 4, na itong pagtagad sa mga danger at makita. Kining gitawag og feeble discernment.
So, fable, discernment. Kaning huyang bitang pagpanabot sa tao, pag-discern. Hebrews 5 verse 14. Hebrews 5 verse 14. Hebrews chapter 5 verse number 14. The Bible says, "But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason to use have their senses exercise to discern both good and evil." Discernment is very important sa katao. Sa mga bata gani, itutudluan sila saan na pag-discern. Asa akong walang kamot, asa akong wala tuong kamot, kaya matudluan sila. Maka-discern sila sa ilang walang kamot, asa ilang tuong kamot. Maka-discern sila unsay good, unsay evil. Yan ang discernment. Discernment is the ability to distinguish truth from error, good from evil, and spiritual substance from more appearance. Dapat ang Kristohanan na aniining klase sa dito discernment. But once weak ang imong discernment, ang bata, lisod ka na makadiscern. Bagong tao, di man na makadiscern. Sa akong mama, sa papa, ako mama, di man na makadiscern. Pero sa mo tubo ka, makadiscern ka na. Now, kita nga Kristohanon, we have to discern truth from error, good from evil. Ang problema, kung di na taka-discern, unsa ang truth, unsa ang error, unsa ang good, unsa ang evil, unsa lisod kayo. Remember this, feeble discernment accepts everything untested. Muna lisod kayo, pag wala gani kay discernment, weak ang imong discernment, imo na lang dawaton ang tanang butang nga wala gay pag test diha nga, ha? Tinuod kay ari, sakto kay ani, ha? Mabita na si ato nang gibalik si John. Try every ato na nang basahon. I think First John. Yung sisulti niya din eh. 1 John chapter 4. Verse number 1, ingon diha, "Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world." Try. Yes, sir. Try the spirits. Pero siya, believe not every spirit, but try. Sutaa. Pero kung ang imong discernment, you have feeble discernment, weak discernment, you have, ang imong himuon is to accept everything untested. Okay na yun. Dawat kami sa. Dili yung anak. Pasalamat nga ang Ephesus at makita itong nilabang Sunday nga. Bisan tunog, ang ilang devotion faded. Pero when it comes to discernment, kay balo sila mo discern. Kini nagpaila-ila nga apostles. Dili man ni apostles, baka ako ni. Dili. Reject. May discernment sila. Pero once kining discernment maging weak, fable, you are going to accept everything untested. Fable discernment accepts everything untested. Fable discernment admires or is impressed by personality over truth. Ang may tabo, kung ang imong discernment, you have feeble discernment, i-admire nimo ang personality over sa truth. Dili mas among pastor kay among pastor doktor gini. Dili mas among pastor kay engineer ni sa una maayo ni si kuto. Kini among pastor dili basta-basta bright yung kini among pastor. Ang imong admire
personality instead of the truth. Pero sa isulti ni Apostle Paul, tanawa sa 12 o 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 4 verse number 6. It says, "And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up or one against another." Ang isulti na Apostle Paul na, kung naamang kay paminawon, kung naamang kay dapat i-admire sa imong kinabuhi, it's the truth. Dili ang personality o personalidad din na. Bisan kinsa pa na. Kung ngayon ka ni Apollos, tanawin mo ang background ni Apollos, grabe ang description sa Biblia ni Apollos. Orator siya, maayaw siya musulti. Kung imong tanawon si Pablo, si Apollos, parting opposite. Si Pablo, dili siya maayaw when it comes to public speaking. Dili siya maayaw manulti. Si Apollos, grabe ka maayaw manulti. When we talk about public speaking, grabe si Apollos. Pero yun siya, ayaw mong tanaw personalidad. That ye not to think of men above. But pasabot, ayaw isipa nga ang usa ka personalidad, labaw siya. Kaysa unsay nahisulat na, but pasabot, unsay but pasabot niya din eh. He's talking about the scripture. He's talking about the Bible. Mas palabiho na to ang Biblia, mas palabiho na to ang truth sa Word of God kaysa kinsa diyang personalidad. Pero feeble discernment admires personality over truth. Then feeble discernment adopts deception unknowingly. Manipait kayo. Kining wala kulang sa discernment ng tao, i-adapt na niya ang bisag deception, bisag although sa kay balong deception to, pero unknowingly wala niya na sa kay balong. Yan na ang gidawat ang mga deception, ang trabaho sa yawa. Remember na ang yawa, doon na siya mga gitawag o devices, gitawag. Dawat din ang tanan, dawat without knowing nga pag-deceive dito sa iyang ginabuhi. Not everything spiritual is biblical, and not everything popular is sound. Wala na pasabot nga spiritual, biblical na siya. Wala po na siya pasabot nga popular na siya, sound na siya. No? Pili yung ano. We need to have a discerning mind, a discerning heart. Number 5. Nga danger, greatest danger ito makita din eh. Number 5, forgotten duty. Ang saan nga duty ito makita din eh. That's 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. It says, "But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, Be ye holy, for I am holy." Usa sa mga duty sa Kristohanan is to become holy. Practice holiness. Holiness is not old-fashioned. It is God's standard for His people. Kaya pag di ka maguna-una nga kaming pagkabalaan, old-fashioned na siya. No, it's not old-fashioned. It is God's standard.
standard na sa Diyos para sa iyang mga katawhan. When holiness is forgotten, worldliness becomes normal. When holiness is forgotten, worldliness becomes normal. Di ta gusto nga mahitabo ngayon ana ang ato ang kinabuhi. Nga ang pagka kalibutanon mahimong normal sa itong kinabuhi. Ang standard sa itong kinabuhi, ang standard sa Diyos para sa itong kinabuhi is to live a holy life. Kung yana na gali ang kahimtang, when we forget our duty to live a holy life, kung ito makita sa itong kinabuhi, speech becomes careless. Standard becomes compromise. Separation from sin becomes neglected. So muna ito makita. Grace was never meant to excuse sin. Grace teaches us to live godly lives. Ay ibang mga tao nga, salamat sa grasya sa Ginoo. Pwede na tang maghimo sa kasalanan. O kani imagine na di na daw dili man. Ang grasya sa Dios dili siya lisensya aron magkinabuhi nga dautan sa kalibutan, no? Ang grasya sa Dios ihatag siya, supisyente siya aron tabangan ta usaon pagkinabuhi nga tarong atubangan sa Dios. Lahi man ang utok sa uban. Ang grasya daw kuno. Pwede na ta magkinabuhi sa kasalanan di man ta maimpierno. Ihata ba ang thinking sa Ginoo nga di provide ang grasya nga ni kanato? Dili. Number 6. Sa mga danger ito makita is fruitless deed. Kaya bitong murag ang atong trabaho nga pinarong walay accomplishment, walay naabot, walay mga achievement na ito makita. Fruitless deed. Iyon sa din John chapter 15, John 15 verse number 5. John 15 verse number 5, it says, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. At makita diha, without Christ, we can do nothing. Mabitan si Apostle Paul, I can do all things. Wala gitapos. I can do all things. Naisapatos sa basketball player, butang dia, I can do all things. Gitapos. Dili na siya mao. Dili dato mahimo ang tanan. Is Kristo, without me ye can do nothing. Si Apostle Paul, I can do all things na isumpay through Christ which strengtheneth me. Much activity does not always mean spiritual fruitfulness. It is possible to be occupied with many things and yet accomplish little of eternal value. Usahay, kining atong kinabuhi, ang pinaka-importante din ang ato bang na-accomplish doon ay eternal value. Usay diha ta na daot. Pauta na unsa mga butanga ang doon ay eternal value. Patanaw sa Luke chapter 10. Luke chapter 10. Verse 38. To 42. It says, Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him unto her house.
And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. Can you imagine na? Si Mary sat at Jesus' feet and heard his word. Verse 40, but Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. So yung makita din yung unsay priorities kinabuhi sa tao. Kining isa busy kayo sa pagserbisyo, busy kayo sa unsay ang gimbuhaton. Kining isa naminaw sa pulong sa Ginoo at Jesus' feet. Yung sa diha. Verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Verse 42, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. So, sa man ang doon eternal value din he. Kung yung tanan ang gibot ni Martha, nindot siya pag-alagad po, serbisyo po. Pero siya dili na sa mga pinaka-importante karon. So when it comes to priority, when it comes to time, when it comes to the time of listening the Word of God, ayaw og pabiya, ayaw og dili mao kung time na siya sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Because mao na yung mga butang na importante kayo nga dunay eternal value. So una diya, Scripture, Word of God. Time with the Word of God. Importante na. Doon na eternal value. Scripture. Souls. Doon na yung mga eternal value. Kining kalag sa tao, doon na eternal value. O diha na to, na-miss ang tanang ang mga butang. We are so busy doing something nga para lang dali sa kalibutan. Nakalimutan na to ang dunay mga eternal value nga mga butang. When it comes to listening the Word of God, ayaw ipagtos. Kayo muna siya dunay dako kayong eternal dividend or eternal values itong ginabuhi. Service without abiding becomes exhausting. Labor without dependence becomes fleshly. Activity without spiritual fruit becomes empty. God is not merely looking for motion, He's looking for fruit. Number 7. Friendly deal or compromise. Compromise. Kaya na siya nga kahit na sa mga dangers itong kinabuhi. Compromise, friendly deal. James 4 verse 4. Although kay balota it's a tribulational passage, but yung makita din James chapter 4 verse number 4, yung diha, it says, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. What is that? Friendly deal. Friendly compromise. Compromise often begins small. Okay, pag-compromise sa tao, man na magsugod sa dako kayo. No, dili niya. Hinahinay na siya, hinahinay. Ibang, may mga practice sa kalibutan, hinahinay lang. Sa manang hinahinay. Celebration sa mga
Kanang kalibutan ng celebration, basta when it comes to the birth of Christ, nahinay naman na, taod-taod sa suga, taod-taod sa decoration, ang naging practice na. So diyan na maghinay sa ang compromise, diyan na nagsugod sa gamayng butang. It usually appears harmless. Di bitaw niya siya makadaot sa itong ginabuhi. Okay rin eh. Di mo siya It appears harmless, reasonable. Ordinary reason, it's about the birth of Christ. The birth of Christ. And practical. No? Yet, little by little, it weakens conviction. So, sa itabo sa mga simbahan karon, sa ginagmayng butang nga pag-compromise, ginagmayng butang nga pag-compromise, little by little, sa itabo, naapektuhan ang dako kayong doktrina sa simbahan. Can you imagine now, ang kaning mga kituwag o mga Southern Baptist dire? Dili nag salvation by grace. Ang salvation nila ba nanay works. Ano man na, diyan na nasugod sa kinagmayng pag-compromise. Natakdan, hanggang natakdan. Abot na gud sa mismo sa kaluwasan na gud. Compromise blurs the line between church and world. Di na ma-distinguish, di na ma-tagaano kung sa diferensya sa kalibutan o kung sa diferensya sa simbahan. Compromise sacrifices conviction for acceptance. Bisa ba sa kidita mo apil-apil nung makuan man ta, sit aside man ta, sana di man ta mapansin. For the sake of acceptance, compromise lang tao. Compromise gradually erodes spiritual power. So itong power as a Christian, the gospel, this is the power of God. Ang sinitabo sa mga kasimbahanan, wala na isaktong gospel. The power has been eroded. The church is called to influence the world, not imitate it. Ang simbahan, ang katuyuan sa simbahan, ang pagtawag sa simbahan, dili ang katuyuan sa simbahan or nganong naay simbahan diri sa kalibutan, nganong aning simbahan naay tawag sa simbahan is to influence the world. Dili siya aron mo suon-suon sa kalibutan. Nahitabo karon ang simbahan mo suon-suon naman ang dagan sa kalibutan. Tingala gani ko nang kastuhanan na siya. Yung bayad mo to. Saan ang klase? Yung kastuhanan ka. Bayad kang dako. Saan ang klase na? Instead mo influence sa kalibutan, ikaw na may nag-isusuon sa kalibutan. Kadako, binuang. Tapusan tumita na the greatest danger in modern Christianity is not merely opposition from outside, but corruption from within. Kini? Ato makita din eh. These are corruptions, or these are corruption from within. Dili na siya opposition from without. Dili na siya opposition from without. It happens. Ato makita. A corruption from inside. False doctrine, yung makita din. False doctrine attacks truth, yung makita din eh. Fading devotion calls the heart. Forsaking discipleship weakens commitment. Feeble discernment invites deception. Forgotten duty of holiness tolerates sin. Fruitless deed of service wastes effort. Friendly deal or compromise destroys testimony. These are all
these are all corruption from within. The answer is not novelty, but a return. A return to the Word of God, a return to love for Christ, and a return to faithful obedience. This should be our prayer. Lord, keep me true in doctrine, fervent in devotion, faithful in discipleship, sharp in discernment, holy in living, fruitful in service, and steadfast without compromise. That should be our prayer. Kung kining mga butangin nakakahitabo. But pasalamat ta nga, still intact ta sa tuwang. When it comes to doctrine, nasayod ta nga intact nga tuwang doktrina, biblical and dispensational ang atong doktrina. We have a sound doctrine nga tuwang gina-practice sa tuwang kinabuhi. But for our online viewers, pinaka-importante, greatest dangers in modern Christianity, pero ang pinaka-danger sa mga tao nga dili Kristohanon, sa diyan ang tao mamatay moadto ang kalag sa impyerno. Mo pinaka-danger sa unsaved. I'm talking about sa mga dangers sa mga saved people, sa mga luwas na tao. But para sa mga taong dili luwas, ang pinaka-danger sa ilang kinabuhi mao ang pag-adto sa impyerno, sa diyang maabot kanila o diya kanila ang itawag kamatayon. Pero makalingkawa sila sa maong pinaka-danger nga kalayo sa impyerno. Kung sila, kung ining kabuntagon, especially sa atong online viewers, na nadungga nila ang maayong balita, nasabta nila ang maayong balita, utuuhan nila ang maayong balita nga si Kristo nipula sa iyang dugo, namatay, gilubong ug nabanhaw siya. Ug mao ni siya ang pamaagi sa kaluwasan ng ilang kalag dili na madto sa impyerno. Paminawa ang mensahe sa maayong balita. Sabta ang mensahe sa maayong balita. Tuuhi ang mensahe sa maayong balita. O pinaagi niya ng maayong balita, mo na maghatag og kaluwasan sa imong kalag.